Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Kamusta ka na, Capricorn? Tingnan natin ang iyong baraha. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ating isipan. This is a energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang kasarian mo, ipasok mo ang iyong energy. Kung ikaw to, huwag niyo ipilit kung hindi ito sa inyo. Kung nangyari na sa inyo ito, o sa iba is maaring mangyayari pa lang sa iba. Okay? Okay, sa nakikita ko sa iyo dito, maaring may konting lungkot o struggle when it comes sa trabaho mo, no, or sa kaperahan sa iba sa inyo. Andun yung talagang situation na naging malungkot. Nagkaroon ng mga situation na medyo nahirapan ka. Pero ang nakikita ko sa iyo dito is unti-unti kang magkakaroon ng recovery or unti-unti kang makakaahon. Kung andun na yung situation na magkakaroon ka ng enlightenment sa iyo this time. Andun pa rin naman yung mga, kumbaga andun yung successful situation, ano? Siya nakita ko sa iyo dito. Andun na rin yung freedom. Kung nagkaroon ng mga struggle or hindi naging magandang sitwasyon sa buhay mo, is this time is magiging maganda na siya. We have the Ten of Pentacles kasi. Or sa iba sa inyo, kung medyo nahihirapan kayo, mag-keep moving lang kayo para ma-reach nyo yung goal nyo. Yun ang pinaka-the best sa lahat, no? Continue ka lang. Magkakaroon ng, andito ka sa sitwasyon mo na gusto mo magkaroon ng new beginning or you want to reset something into your life or gusto mo na talaga magkaroon, parang freedom, ganyan. Gusto mo na mag-start, kumbaga. Pero handun ka sitwasyon na nai-stagnant yung iba, nai-stuck yung iba. No, kumbaga there's a blockade situation happen sa iba sa inyo. Pero if ever na is you need to take a risk. No, kung if you have an idea na gusto mong gawin sa buhay mo, if you want a new project, new job, or work man yan, creativity, or passion mo, gawin mo. No? It's up to you to make it happen kasi. Don't be stuck. Be independent. Kailangan sa'yo ngayon is, kailangan mo magtrust sa intuition mo. Kung yun ang sinasabi ng intuition mo at gusto mo na talagang magkaroon ng recovery or you want to ng freedom sa sarili mo, gawin mo. Maaaring sa iba dito, sa family mo yan, sa karelasyon mo yan, o sa trabaho mo, sa place, yun, you need mo na rin na mag-start ng fresh. Kanya, start a new beginning. And this is a breakthrough para sa'yo. Kailangan mo lang talaga na mag-focus. Kailangan sa'yo ngayon is clarity. Or sa iba dito is magkakaroon kayo ng clarity this time, na maaring is mag-focus na kayo sa sarili nyo, ililibihan nyo yung mga dapat ilibihan, mas more kang magiging ngayon, may mga i-release ka na baggage sa buhay mo or yung may mga magkakaroon ka ng acceptance, no? Sa iba sa inyo, siguro sa iba is acceptance na mamalagi. Sa iba dito is acceptance na kailangan ng mag-let go dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Nasa sayo daw yun. Kasi nasa sayo mga kamay ang pagbabago ng iyong buhay. We have the full, diba? Sa nakikita ko sa iyo dito, Capricorn, may mga bagay o sitwasyon na meron ka namang totally nag-advance thinking ka naman or hando naman yung sitwasyon na meron kang mga plano sa buhay o layunin into your life. Yun nga lang, ang nakikita ko sa iyo dito, pagdating kasi sa relationship or sa mga gastusin mo sa buhay mo, mas marami ang lumalabas. No, sa nakikita ko dito, may mga humihingi ng tulong sa iyo or ano yung mga tinutulungan mo talaga or yung may mga pinagbibigyan ka ng tulong, ganyan, no? Andun yung sitwasyon na yun. May mga bagay o sitwasyon din ako nakikita sa iyo na naguguluhan ka. You try to make it balance yung buhay mo this time, pero nalilito ka.
hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin sa buhay mo. Yung naghihintay ka, kumbaga yung mga you feeling stuck or nandun yung sitwasyon na on and off yung action mo or nandun talaga yung dissatisfaction happen sa buhay mo. You take your responsibility sa buhay mo, kaso, ang nakikita ko sa'yo dito, responsible ka, you're waiting for a sign no? Sa nakikita ko dito. There's an offering coming sa buhay mo, no? Kaya you need mag-trust ka rin sa intuition mo. Kasi sinasabi dito ni universe ay always offering you an opportunity but you cannot recognize yung message niya daw. Mari nagpapaano siya with come to a sign ng mga repeating numbers o kaya sa dreams mo o kaya by the song, ganyan. Kaso hindi mo daw siya na re-recognize ata or you rejected, no? And maaring you're not willing to let go yung sa mga interest mo this time, kaya rin siguro nagkakaganon, no, na pero ang nakikita ko sa'yo dito, may mga may mga problem, struggle, burden happen sa buhay mo na na may possibility kasi andito rin si Fool may mga magtatapos. Nakikita ko naman na may magtatapos sa problema mo or kailangan mo lang talaga maging responsible na hanapin o tanungin mo rin yung sarili mo kung ano ba talaga yung mga bagay na kailangan kong ayusin, i-end, i-let go, ano mga bagay na kailangan mong i-transform into your life, ano yung mga bagay na makapagbigay sa'yo ng fulfillment, happiness, and joy. Tanungin mo rin yung sarili mo. Paano ko ba ayusin yung sarili ko? Paano ko ba ayusin to? Yun. Ang nakita ko sa inyo is, nandito ako kasi sa sitwasyon mo na maaaring may i-withdraw ka, ganyan, may ile-let go ka, or maybe you walk away with something sa iba sa inyo, or merong pag-iisip na mga new ideas, mga new perspective in life, mga pananaw sa kinabukasan na yung mga sitwasyon na gusto mo na ma-fulfill. Ganyan. Maaring ganun. Meron ako nakikita na unexpected change happen sa buhay mo. May mangyaring ganun. Maaring may magtatapos or there's an ending situation happen into your life. Yun na nakikita ko dito. Meron din ako sa iba na nakikita na paglipat. Maaring iba sa inyo is lilipat kayo ng lugar, lilipat kayo ng trabaho, lilipat kayo ng any situation. Halimbawa, sa trabaho, nasa section 1 ka, punta ka sa section 2, section 3. Ganyan. O pang umaga, pang gabi, pang umaga, patanghali, mga ganun. May paglipat, something happen. Merong magtatapos sa buhay mo. At may mag-uumpisa. Tingnan natin ang page of pentacles mo. Sa iba sa inyo is maaring nag-iipon na kayo ng money, no? Kaso, hindi ko nakitang nakakaipon kayo. Hope, di ba? Ano po ito? Patay tayo dyan. Tingnan natin. Ba't ganitong card mo? Sa nakikita ko sa'yo dito, namamanipulate ka ng sitwasyon mo, no? Kasi hindi ka doon nagtatrust sa intuition mo. Kumbaga, maaring hindi ka gaanong nakaka-focus, no? Sa mga gusto mong umpisahan o gusto mong gawin. Lalong-lalo na related to yourself dito. Kasi namamanipulate ka ng sarili mo o ng sitwasyon. Andoon din yung situation na hindi ka makapag-desisyon ng tama. O may mga bagay na hindi mo madesisyonan. Ganun. Nakakaramdam ka ng self-doubt or andin yung minsan, siguro you thinking na nagigilty ka, if ever ganito, baka magilty ka, mga ganun situation. Tapos, and then nakikita ko rin dito, you want to structure or may gusto ka nang i-reveal din sa sarili mo, maaring focusing to yourself, kaso wala eh. Hindi ko nakikita, nahihirapan ka ata. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa'yo dito, may tao dito na nakakaramdam ka rin kasi ng takot, dito, no? Nakakaramdam ka rin ng takot kung may mga ile-let go ka sa buhay mo, natatakot ka. Kung magiging cold ba ako sa kanila,
Maaaring may masabi rin sila sa'yo, 'di ba? Yung gano'n sa nakikita ko dito. Meron din ako nakikita dito na maaaring tao tao na may sasabihin siya sa'yo, eh. May tao dito magsasalita. Kumbaga either siya is idiktahan ka niya or 'di ba lalo na halimbawa, "Uy, pagdidikta," iba-iba kasi klase yung pagdidikta, eh. "Uy, penge ng pera kasi kailangan pang magbayad ng ganito, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ganyan." Gano'n sa nakita ko dito. Mm. May tao dito na ano, na maaaring hindi rin siya aware sa pananalita niya 'no. Sana hindi ikaw 'yun, Capricorn. Hindi siya aware kasi ang nakikita ko sa kanya masakit siya magsalita or minsan siguro nakakasakit siya, ganyan. May tao dito na hindi ko alam, parang there's a person na there's a lack of trust or maaaring wala kang trust sa kanya or siya ay walang trust sa'yo. May taong bastos, may taong brutal din magsalita. Kumbaga siguro when it comes to brutal is um, straightforward, parang gano'n. May mga tao or may tao din na wala sa katwiran. Nandito kasi sa sitwasyon na parang nag-iisip ka na, I want peace, ayoko ng ganito, gusto ko ganyan. Kaso hindi ka makapag-desisyon. Eh ano pong kasunod nito, universe? Okay. Okay. Magkakaroon ka daw ng desisyon sa buhay mo dito. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito is andito kasi sa sitwasyon mo na naging magulo yung isipan mo. Kasi andun yung may mga wishful thinking ka sa buhay mo na you want to create something into your life o kaya ano yung sitwasyon na gusto mo na mag-umpisa ng bagong direksyon, gusto mo mag-umpisa ng bagong ikaw, gusto mo magbago ng ganito. Sa nakikita ko dito, no, ando yung sitwasyon din na you're waiting for something. Kumbaga, hando yung paghihintay na mag-shift bigla or magbagong bigla yung destination mo or umayon agad sa iyo si universe. Pero kasi dito is don't wait ang sinasabi dito. If you want to explore sa buhay mo, at kailangan mong piliin muna for a while yung sarili mo, gawin mo. Kumbaga, nasa sayo daw yung desisyon na to. Kung mag-iilusyon at mag-iilusyon ka lang dyan, at hindi ka naman kikilos, di ba, medyo mahirap ngayon, no? Kailangan mo kasi is magkaroon ka ng progressing, kailangan mo is mag-action, kailangan mong i-forward yung mga plano mo, kailangan mo talaga na kumbaga spread mo yung wings mo and fly high, 'di ba? Kasi hindi ka pababayaan ni universe. Kumbaga susundan ka niya sa will. Kumbaga hinihintay ka na lang din niya kasi dito, eh. No? Hinihintay ka na lang niya sa iyong gustong tahakin na buhay kasi nakasubaybay siya sa iyo dito. Yun. Ang nakikita ko rin sa iba is may tao na someone want to confess. Ako nakita, itong tao na to is in a distance. Nasa distance na siya. Or maaring itong tao na to is hindi kayo gano'n nag-uusap. Ganyan. O kaya itong tao na to is hinahide niya yung nararamdaman niya sa'yo. Maaring kakausapin ka niya or may confess siya sa'yo. Ganun ang nakita ko dito. May sasabihin siya sa'yo. Siguro related to money. Diyos ko naman, money talaga. Sa iba sa inyo, money or maaring ito is related to your work. Ganyan. May taong nagsisisi. Someone's regret. May tao dito na gusto kanya kausapin. Kasi gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. No? Gusto niyang, parang
parang gusto niyang umamin or gusto niyang magsalita ng katotohanan, or someone is or someone or you will receiving parang iba sa inyo may malalaman katotohanan. Yun ang nakita ko dito. Maaring kung this is you if this is you, maaring magkakaroon ka ng enlightenment or thinking para umpisa ng isang bagay o aksyonan ng isang bagay o tapusin ng isang bagay sa buhay mo. Sa iba sa inyo ganun. Siguruan din na yung mag-take responsible ka na sa mga bagay na you want to start and to take it action. Ganyan. Baka magiging totoo ka na sa sarili mo. Ganyan. Okay. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, makaka-receive ka raw ng gift with someone. Maring mas bata to sa'yo. Itong taon na to. Bari kasamahan mo siya trabaho, karelasyon, or a part of the family. Pwedeng close. Bari ko, sorry hanaano ko. Pwedeng close relationship. Yun na nakita ko. Makaka-receive ka daw. Either money or gift. Ganyan. Ang nakita ko rin is within a day, a week, or a month after. Ganyan. Or a month. Or maaring 4 weeks. After 4 weeks, ganyan. 4 days, 4 months, may mga ganang sitwasyon. Also, there's an achievement. No, may achievement ako nakikita sa'yo. Dito. Tingnan pa natin ibang ano. Ano pwede ko malaman? Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, yung iba sa inyo, magkakaroon ka na ng magpo-focus ka na to develop something into your life. Ganun na nakita ko. Parang magkakaroon ka na ng boundary or magkakaroon ka ng limitation sa paglalabas ng pera mo, no? So, nakita ko dito. Parang ipaprogress mo na, magkakaroon ka na ng progressing at magkakaroon ka na ng effort doon. May effort ka naman. Kumbaga, mas more kang magiging practical this time. Yun ang nakikita ko sa iyo. O, andito rin si full, oh. Diba? Full and full. May tao. Yun ang nakita ko. May tao. Teka lang may ibang message. May tao dito na in pain situation. May taong in pain situation. Kilala mo siya? Sa nakita ko dito. Kilala mo na siya eh. Pero ang nakikita ko sa kanya, siguro may sakit to. Yun, may sakit siguro to. Hindi ko alam kung tinutulungan mo siya or hihingi siya ng tulong sa'yo or vice versa. Ganun. May taong either in a painful situation or may sakit siya or may nararamdaman siya. Matagal na. Yun na nakikita ko. Maari din yung iba sa inyo is may nagpapadoktor, nagpapahospital, ganyan. Maaring in the past, nagkaroon ng mga, may mga na-confine, may mga na-paralyze, ganyan. Or may tao na na need ng, ano ba to? Yung pang forever na gamutan. Ganyan. Pero nakita ko naman sa kanya, magkakaroon sa kanya ng development. Sa iba ganun nakikita ko. Sana naman walang loss. Sana walang ganun. Alam niyo, ba't puro pera lumalabas sa'yo? Ano bang pera? Mag-ipon ka ng pera daw. Ano po si Ay, devil. May Galileo. Hindi talaga mawawala sa'yo to. As in.
Okay, so nakita ko sa'yo dito, try to make it balance daw yung pera mo. Talaga nire-remind sa'yo to. Sorry ha, kung paulit-ulit kasi yun talaga lumalabas. May nabasa ko lang na dito. Sabi dito is medyo mababawasan yung stress mo this time sa nakita ko dito. Kasi yung iba kasi sa inyo, you are in a situation of you are focusing more in a painful situation ng buhay mo. Sa nakikita ko dito, na you're being stuck or ando yung sitwasyon na parang hindi ka makaahon sa hirap, no, ng pinagdadaanan mo this time. Maaring sa trabaho mo, maaring sa karelasyon mo, or maaring sa money mo. Sa nakita ko, andito kasi sitwasyon na nagkakaroon ng mga frustration, you feeling trapped, stuck dito sa situation. Ando yung sitwasyon na maaring sa workplace mo or in your surrounding, may mga nambubuli sa'yo, ganyan. Nakita ko yung sadness mo, and this time, ang nakita ko, may unti-unti nang mong mare-release, hindi naman lahat, pero unti-unti mong mare-release yung sarili mo in a stressful situation. Kumbaga, kung nagkaroon man ng mga magulong pag-iisip or a conflict is mag-e-end na iyong bagay na yan. Maaari magkakaroon ng forgiveness or mahihingi sa'yo ng tawad sa nakikita ko dito. Pero bakit po andito si Devil Universe? Iba dito, ano eh. Kung may mga bad habit kayo, alisin nyo. Makokontrol ka daw ng sitwasyon mo. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito, halimbawa, yung magulang mo, o kaya yung boss mo, yung karelasyon mo, halimbawa, or in your surrounding, nandun talaga yung mga controller person, toxic, sinungaling, ganyan. Mga tao na as in hindi good no, sa nakikita ko dito, mga tao na walang inisip kundi money, money, money. Natural naman yun sa atin, di ba? Kaso wag naman sobra. Yung mga ganun, no? Kumbaga, maaring itong mga tao na to, kung ito yung mga nangungutang sa'yo at nanghihingi sa'yo, or iba kasi yung ano yung bukal loob, iba yun sa nangungutang. Maaring itong mga tao na to, ang tingin nila sa'yo meron kang factory, di ba? Yung mga ganun situation. So, nakita ko dito. Devil, anong ginagawa mo dito? Tingnan natin. May mga bagay o sitwasyon na you still in a change situation. Nakatali ka pa dun. Kailangan mong umalis, kailangan mo tandaan mo, the choices is always available sa iyo. Don't be stuck sa nakikita ko dito, no? Ayun na nga. Nagkakaroon ka ng isolation, may mga sitwasyon na we have the 4-4, we have the 5-5, meron tayong 5-5. May mga 4-4, tatlong 4 ang meron ka. Dalawang 5, tatlong 4. Ay, apat na 4. Tama ba? 1, 2, tatlong 4, tsaka dalawang 5. Nagkakaroon ng mga pag-isolate, nagkaroon ng huwag mo pabayaan talaga yung money mo. Yung sarili mo din, huwag mo rin pabayaan. Nagkakaroon ng regret, failure situation, or handun yung sitwasyon na disappointment, no? Sa nakita ko dito, may mga pinagsisihan ka, andun yung something loss. Ako nakikita, maraming klase ang loss. Andun yung lungkot, andun yung sadness sa nakikita ko sa'yo dito. Don't focus doon sa bagay na yun, no? Kasi hindi siya makatulong. Huwag kang magkaroon ng self-imprisonment doon sa bagay na yun or negative thought o kaya magpa-frustrate doon sa bagay na yun. Iba sa inyo, maaring lalaya na kayo doon. Or need mong lumaya at mag-umpisang muli. We have the 7-7 panalo. Tatawa ako sa card mo paulit-ulit. Parang ang dami niyang reminder, sabi niya dito. Kasi may mga lumabas, diba? Sabi ito, when it comes to 4, kailangan mo mag-focus sa sarili mo.
When it comes to a 5, this is a time to change. Siyempre, when it comes to a 7, ito na yung time na kailangan mo na i-reflect yung mga bagay na gusto mo nang i-let go o gusto mo nang mag-escape o gusto mo na i-change, ganyan. Kasi you have a knowledge to change dito. Kailangan wala talaga mag-trust sa intuition mo. Yan ang sinasabi dito, ha. Siyempre, ang nakikita ko sa'yo dito is din talaga yung sadness, andun yung emotional sa nakikita ko dito. May mga bagay o sitwasyon na nawawala ka sa plano mo, no? May mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon ng delay sa iyo o dinidelay mo or talagang nai-stagnant ka, no? Kasi you're waiting for something. Ano yung card mo? Alam mo sa'yo, nakikita ko sa'yo, kailangan mo na talagang mag-choose o mag-decide sa iyong bagong direction sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo talaga mag-taking a risk. Kailangan mo na mag-aksyon. Itama yung mga mali. O kailangan sa'yo this time is magkaroon ka ng clarity sa buhay mo dito. Yung mga taong sinungaling pala. Hindi ko lang alam kung ikaw or someone is magiging impatient, no? May parang umiiksi yung pasensya ng iba sa inyo or someone dito or iiksi yung pasensya mo. Kasi may conflict ako nakikita dito eh. There's a rejection ako nakikita. May taong sinungaling, dishonest, sneaky. Yung tulad ng sinabi ko kanina. Ganyan. May tao rin na may tao. May taong mandruga, mandruga, mandaraya, ganyan. Either cheating o pagnanakaw, ganyan. O madadaya ka. May pandaraya. Ako nakikita dito. Naku, may konting delay sa iyong mga Kung may hinihintay ka, may delay. Yun ang nakikita ko. Sana hindi kayo lahat. Ano pa mangyari, universe? Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, may mga responsibilidad na kailangan mo daw aksyonan dito. No, may mga responsibilidad o may mga dapat kang gawin na na ayusin. Ganyan. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito is lack of direction ka. Parang handuin yung situation na na-uncontrol ka. There's struggle situation happen sa buhay mo dito. Ang sinasabi ka dito kasi is kung ano daw yung idea o ano yung naiisip mo sa buhay mo is i-force mo daw yun. No? And kailangan mo rin na i-embrace yung changes happen into your life or may mga bagay talaga na kailangan magkaroon ng pagsasaayos. If you have an idea na you want ng new opportunities o new project, new creation, i-force mo yun kasi there's a victory and success happen. Yun nga lang talaga is sa ngayon is nakikita ko na nakokontrol ka ng situation dito. Sa iba sa inyo, ganun. This is the time, ay oo nga. This is the time to cut. Andito na naman si Devil. This is the time to cut yung mga bagay na yun talaga. Ulit-ulit siya. It's a reminder, sa nakita ko dito. Iba dito makakaramdam kayo ng katamaran. Parang hindi na sitwasyon na, ba yan, ganito na lang palagi, nakakatamad na. Parang may mga ganun, may mga puot, conflict, or may mga sitwasyon na nawawalan ka na ng interes, ganyan. May mga dapat ka daw ayusin or dapat mo talagang sundin para matapos na yung problema. Or you need to fix something into your life. Dito. Ito mo, dumabas na naman si Devil. There's something lost. There's a loss of situation. Expect the unexpected. May mga unexpected, a blow-up emotion happen sa'yo. Sa nakikita ko dito.
Sa pera mo din, ganun. Sa iba dito, there's a separation or merong mga revelation or as in, hindi maganda yung mangyayari. Kasi there's a deep wound. Stress, anxiety, depression. May mga ganun na magaganap o mangyari sa'yo. Maaring may i-remove sa'yo or maaring ma-depress ka. There's a shocking situation sa buhay mo. Sige natin. Sa ngayon, sa nakita ko sa'yo dito, yes, nagkaroon ng sadness. Pero ang nakita ko sa'yo dito is magkakaroon ng pagtutulungan or andun yung mga excitement or you feel exciting or may hihingi ng tulong sa'yo, may tutulungan ka dito. Maaring a part of the family, kasama sa trabaho, close relationship. Yun, magkakaroon ng offering. You offering or siya yung mag-offering nito. Magkakaroon ng celebration, ganyan, may mga fun, happiness, kaso nakita ko kung magkakaroon ng ganun, medyo iwas ka sa maraming tao, no? Or iiwas ka. Or maybe, is makikisama ka, pero you are aware. Ganun sa iba sa inyo. May kakaroon ng mga, getting together, yan, celebration, getting together, family reunion, surprise parties, event, mga ganyan sa iba, or maaring iba dito is may mga magkikita na something community, teamwork, in what way man yan, may mga maraming tao rin sa iba, or sa iba is kayo-kayo lang, ganyan. May iba dito siguro may pupunta kayong wedding, ganyan. May mga a little bit of a goal na maaari mo ma-achieve. Yun ang nakikita ko dito. Sabay sa inyo is there's an offering or maaring may taong kukonect sa'yo dito. May taong kukonect sa'yo na may coming home. Hindi ko alam kung kukonect lang sa'yo o uwi siya. Ganun. Uwi ka ng Pilipinas or galing probinsya, galing ibang lugar, ganyan. Or siya ang papunta sa'yo. May tao ditong babalik ko. May taong umalis pero babalik daw siya. At gusto niya makapagkita sa'yo. Someone spying. Or vice versa. Ano po kasunod ni ano? Uy, may tao talaga dito na death and the death, oh. May tao talaga dito na na umalis siya pero gusto niyang bumalik. Yun ang nakita ko dito. May taong namatay? Kung may taong namatay, kung may taong namatay, itong tao na to, hindi pa siya nakakatawid. Hindi pa. Kung naman nagkaroon ng separation, itong tao na to, gusto niya magkaroon ng recovery sa'yo. Gusto niya magkaroon ng pagsasaayos dito. Yun ang nakikita ko dito. Sa sarili mo daw, magkakaroon na ng pagsasaayos into your life. May mga situation na ayusin ka or i-end. Parang nasabi ko na kanina yun. Yun ang nakikita ko dito. Mayroon talagang may good news ka actually. Yes, there's a good news situation na darating sa buhay mo. Transformation is happen. Iba dito, maaaring maglilinis-linis na kayo. Magtatapon kayo ng hindi kailangan. Maglilinis kayo ng bahay nyo, ng kwarto nyo. Mga ganun. May paglilinis or maglilinis kayo ng buhay nyo. Ilalet go yung mga hindi dapat ilet go. Ayusin yung mga bagay. Or there's a revert situation happen sa buhay mo. There's an unexpected change happen into your life. Maaaring may mga lumipat o may lilipat o may paglipat. Nakita ko rin good news within the 1 day, 1 week, or 1 month, or after this month, no? Ang nakita ko, merong good news happen sa buhay mo. Yan, may achievement,
or fulfillment situation. Good news siya. Or maaaring makakaramdam ka ng saya in that time. Sa nakita ko dito. So, iba sa inyo ay, hala, tingnan mo oh. Devil, devil. Ba yun? Devil, Galileo. May tao dito na ano no, someone want a new beginning sa iyo. At kaya may tao dito nag-iisip ng hindi maganda sa iyo. May tao nag-iisip na hindi maganda sa iyo. May tao na sana daw ikaw magka misfortune. Ganyan. Malasin, ganyan, masaktan, mawala sa mundo, mga ganyan. Or maaari ikaw to ha, may taong ganun ako nakikita. Hindi ka mag-success sa buhay mo, ma-stuck ka, ganyan. May tao na may dark thoughts sa'yo. Or maybe this is you, vice versa. Kumagahan din yung makarma ka, ganyan. Arigato namasay, God bless.